Hey, good morning po mga kapatid. Umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay May 18, 2026 at ngayon po araw ng Lunes. Tayo po ay tutungo sa ating daily devotion dito sa ating topic ngayon mula po sa 1 Peter chapter 3 verse 15. At tayo po ay pamamagatan po natin itong always ready, giving reason for the hope you have. Dali lang po. At nalimutan ko yung mic ko. Pero yung cellphone mo. Ayan, babasa po tayo dito. Yeah. Okay, so sabi po dito sa atin yung talata ay ito po. Ang sabi sa atin ay but in your heart, set Christ apart as holy, acknowledging Him, giving Him first place in your life as Lord. Always be ready to give a logical defense to anyone who asks you to account for the hope and confident assurance elicited by faith that is within you. Yeah, do it with gentleness and respect. Sabi naman po sa MBB, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Tayo po ay manalangin. Manaming banal, nangyarihan, kayo po nagpapasalamat sa araw na ito. Bigyan ang Panginoon lakas, Panginoon, upang ibigay, Panginoon, ang mensaheng ito, Lord. Speak, O Lord, to me, O Lord. Speak to my vocal cords, and of me and all of you. In this we pray, Jesus' name. Amen. Sa ngayon po, sa ating pong update sa ating kapatid, and sa po ay recovery niyo po. Tapos na po ang surgery niya, yun, kaway-kaway. Okay, at yun na po sa ating pagpapatuloy dito sa ating daily devotion. Ay maaaring naisip natin na ano ba talaga ang ibig sabihin na kapag sinabing si Kristo Jesus ay ang Panginoon ng ating buhay. Ano ibig sabihin niya? Ito ba ay simpleng salita lang o may kasamang tunay na pagpasakop at pagbabago? Kapag sinabi bang may pag-asa tayo sa ating Panginoon, ang mahal kong kapatid sa Panginoon, ano nga ba ang pinagkaiba nito sa pag-asang nakikita o narinig natin sa mundo nito? Bakit mas matibay at sabi nga ay mas tiyak ito? Bakit kailangan laging handa tayong sabi nga ay mga mananampalataya na magpaliwanag tungkol sa ating paniniwala patungkol sa tunay na Diyos? Hindi ba't sapat na basta lang tayong naniniwala? Yun po ang mga bagay na pag-usapan natin. Kapag nagpapaliwanag tayo ng ating pananampalataya, bakit ba napakahalaga ng ating paraan ng pagsasalita at pag-uugali? At bakit ba na hindi na lang sapat na tamang ating sinasabi ay ang pangalan ng Banal na Espiritu? Mga bagay na sa buhay natin ay nagiging katanungan. At ang mga tanong na ito po ay ating pag-usapan. At bago man yan, ang ating pong talatang binasa mula po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15 ay ito po yung sinulat ni Apostol Pablo ay ni Apostol Pedro. Siya na po at sabi nga po ay para sa mga Kristiyano noong
sabi nga ay dumadaan sa mga matinding paghihirap, pagsubok, ay maging pag-uusig, no? Dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. No, dahil ang mga kapatid natin ito ay sabi nga ay nakatira sa iba't ibang lugar sa lugar po ng Asia Minor, no, na ngayon po ay bansang Turkey, no, sa kasalukuyang panahon. Ay marami po sa kanila ay hindi naman Hudyo, no? At dahil sila po ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, tunuring po silang kakaiba, no? Sabi nga ay laging inuusisa, binubuli, parang gano'n, ano ho. At minsan ay kinamumuhian, no, ng ibang tao, maging ang kanilang mga kababayan, no. Kung sabihin natin, minsan ikinahihiya pa. At dahil sa kanilang sitwasyon, madalas po silang tinatanong o sabi nga ay pinagtatawanan o kino-question, no, kung bakit ganito ang pamumuhay nila at bakit masaya pa rin sila, no, sa gitna po ng mga kanilang paghihirap o kanilang pinagdadaanan, no. At ito po isinulat ni Apostol Pedro, no, ang bahagi ito para sabi nga turuan po ang mga taong ito, no, na kahit may pinagdadaanan, no, ay wag po tayo matatakot sa harap ng ating Panginoon. No, sa halip, gawin po nating sentro ng ang lahat ng ating ginagawa ay ang ating Panginoon Kristo. At kapag tinatanong tayo, no, sabi nga po dito, ay kailangan po tayong magsalita ng may katotohanan, may pag-ibig, no, nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At ang payag ito po ay hindi lang para sa kanila noong panahon yon, at maaaring ngayon, no, ay isang mensahe pa rin sa ating lahat, no, na upang sabi nga ay ipakita ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos na kahit sa panahon na ngayon, no, ay marami pa rin po nagtatanong, nagdududa o hindi nakakaintindi kung bakit tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang aral na ito ay nagpaangkop na napakahalaga para sa bawat isa sa ating na pinagkalooban ng buhay at pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo at pangungusap ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. At yan ay dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Diyos Ama. Mga kapatid, sa ating pong binasang talatang ito, binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng dalawang mahalagang utos, no, na magkaugnay. No? At kung ito po ay ating isa sa puso, isa sa buhay, ay maintindihan po natin, no? At siguradong mababago at titibay ang ating pamumuhay, pananampalataya bilang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Okay, ang unang bahagi po ay ilagay po ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon sa ating mga puso. Hindi ho sa nguso, kundi nasa puso. At ang ibig sabihin po ng ilagay, no, bilang banal at sentro ay tinuturing po siya na pinakamataas, no, sa ating buhay. Sabi nga, ilagay siya sa pinakamahalagang pwesto at sabi nga, ibigay, no, ng buong autoridad sa ating Panginoong Kristo, no, na sa ating buong buhay na ito. Nagagawa ba natin yun? No, sabi nga, ito po yung aral na ito. Hindi lang po ito basta pag-alam na siya ay Diyos. Lahat naman tayo nalalaman siya ay Diyos. Ang tanong ngayon, sinasabuhay ba natin? No, na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng ating buhay, ay hinahayaan ba natin na maghari siya sa buhay natin? No, ito po yung ating pagpayag na siya maghari, no, sa ating buhay, na sa ating isipan, sa ating puso, pamilya, trabaho, at sa ating mga plano na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang sabi nga po sa mga pag-aaral, no, ito po yung tinatawag nating itong pagiging Panginoon, no, ni Kristo. Ibig sabihin po, walang bahagi ng ating buhay na hindi sakop niya. Kapag siya ang tunay na Panginoon, tinatalaga po natin sa ating buhay na siya po ay binigay ng ating Panginoong Diyos Ama sa atin upang ating maging lahat sa atin, ating tagapagligtas.
ang lahat ng ginagawa natin ay nakabase sa kanyang kalooban na ipinapahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Kaya nga po napakahalaga ng pagbabasa ng Biblia. No, nakatulad ng ginagawa po natin bilang ating devotion. Kapag ito po ang nasa ating mga puso na pinupuno ang nasa pamamagitan po ng banal na Espiritu, nagkakaroon po tayo ng matibay na pundasyon na itinatatag ng ating Diyos. Sabi nga, hindi tayo exempted sa problema. Pero, meron po tayong Diyos na siya magbibigay ng lakas kung dadaan man ang problema nito. Hindi tayo matitinag kahit anong bagyo o problema ang dumadating dahil alam natin hawak tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, isang bagay sa buhay natin na pwede i-comment natin, hawak ako ng Diyos. No? Dahil sa kung nakarating ka sa itong ito ng ating devotion, dapat po nating malaman na tayo po ay hawak ng Panginoon Diyos na hindi niya tayo iiwan pabayaan. Ano pa man ang circumstances ng buhay natin, lagi siyang sapat at tapat para tupatin anuman ang nangyayari sa ating buhay. At ang pag-asang tinutukoy po dito ay hindi yung basta lang umaasa tayong maging okay ang lahat. Ito po ay tiyak na sigurado, nakatayo, no? Ibig sabihin po niyan, nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi nga po ay natatapos sa gawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin po niyan, hinahayaan natin siya ang kumilos. No? Hindi po ibig sabihin niyan na nagtitiis na lang tayo o yung sabing tiis ganda. Ibig sabihin po niyan, ay meron po tayong kapayapaan sa lahat ng ginagawa natin. Kung tama po talaga ang ating ginagawa, ay nakikita po yan sa atin. Ibig sabihin, nararanasan, nakikita natin, kung ano yung patnubay at gabay ng ating Panginoon Diyos. Kaya mahal kong kapatid sa Panginoon, napakahalaga po na sa buhay natin ito ay magkaroon po tayo ng lakas at maging sentro natin ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng ating ginagawa. At dito po makikita natin ang pag-asang hindi kailanman nababago ng ating sitwasyon. No? Hindi nawawala sa gitna ng hirap at hindi kayang alisin ng bundok ito. Ano pa man na nangyayari sa atin na nanatili si Kristo sa buhay natin. Alam natin na ang ating ginagawa ay hindi dahil lamang gawin natin, kundi alam natin pinagagawa ito sa atin ng ating Panginoon Diyos. At ikalawang bagay ay maging laging handa na magpahayag ng katotohanan. Hindi po, sabi nga ay sa buhay natin ito ay nakikita, nasasalamin sa buhay natin. Na lagi po nating ilagay ang ating Panginoon o ang salita ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Dahil meron tayong ganitong matibay na pag-asa na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang hamon na ating kaharapin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Meron din tayong responsibilidad na dapat nating ipakita ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang salitang sabi nga ay magpahayag at ipagtanggol. At dito po ay hindi parang nakikipagtalo po tayo o nakikipag-away para manalo. Una sa lahat, nanalo na po ang Diyos natin. Bakit po kailangan pa natin makipag-away? Kaya nga po, mahal kong kapatid sa Panginoon, kapag may mga taong hindi naman makikinig sa iyong paliwanag, sabi nga po, ang diwa ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos ay naaayon sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Hindi kung sino ang tama at kung sino ang mali, kundi ito ay sinasabi ng Biblia na dapat nating tindigan. At sabi nga po ay sa original na kahulugan po, ito po ay malinaw na nagpapaliwanag na at pagbabahagi kung bakit tayo naniniwala at kung saan galing ang kapayapaan na kagalakan na nakikita nila sa atin na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ano po yun? Mayroon kang kapayapaan. You have rest. Kaya nga po, sa buhay natin ito, napakahalaga na dapat tayo lagi maging handa. Kasi madimit, natatakot tayong magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos, natatakot tayong matanong, kaya nga po, meron tayong mga Bible study. Hindi naman lahat kaya natin sagutin, pero naniniwala at nagtitiwala tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu siya mangungusap sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga mahal ko kapatid, bilang mga Kristiyanong isinilang muli,
Kung sabi nga, ikay na born again sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. No, sabi nga po, tayo po ay tinatawag na lahat para maging handang magpaliwanag. Hindi po kailangan maging matalinong magsalita o sobrang lalim ng kaisipan na mahirap maintindihan. No? Ang kailangan lang po natin ay alam natin ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mga tao ang madalas magtataka minsan, itatanong nila sa atin na bakit parang hindi kayo nawawala ng pag-asa kahit ang hirap ng sitwasyon ninyo. Maraming po ganyan. Bakit masaya pa rin kayo kahit maraming problema? Bakit naniniwala kayo sa Diyos kahit hindi niyo siya nakikita? Mga kapatid, ang sagot ay hindi dahil lang naniniwala ka o tayo. Dahil ang sagot natin ay nakabasa sa katunayan ng ipinahayag ng ating Panginoon at nakikita yan sa iyong kilos gawa at sa iyong pananampalataya. No, sabi nga, maaaring nating nasasabi na tayo ay naniniwala, no? At lagi nating nasasabi sa mga taong ito dahil binago tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. No? Natapat ang ating Panginoon Jesucristo, umaasa tayo sa bawat pangako niya na nakasulat sa salita ng Panginoon Diyos, ang Biblia. At ang kanyang salita ay hindi nababago kahit kailan. Dahil ang ating pananampalataya po ay hindi bulag. Ito po ay nakatayo sa matibay na katotohanan ng katapatan ng tunay na ating Panginoon Diyos. At ikatlo, mga kapatid, ang pinakamahalagang paraan ay karoon po tayo ng hinahon at paggalang. Tandaan po natin, ang bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya. Tayo ay nakikipagbabahagi, hindi po nakikipag-away, nakikipagtalo. Lilinawin natin. Mahalaga po na tayo ay kapag nagbabahagi ay igalang din po natin. Hindi porket ang kanyang relihiyon ay ganito ay nagkakaroon na tayo ng separation sa mga taong ito. Lagi po nating alalahanin na tayo ay minahal na ating Panginoon Diyos lahat. At pinili tayo ng ating Panginoon Diyos na sino mang naniwala at nanampalataya. Kaya nga po ito ay madalas nating nakakalimutan. Pero ito po ang pinakamahalaga para sa atin. At lahat na tayo po itong tinawag natin Panginoon Diyos na kapag sinabing, sabi nga po ay magbigay tayo sa paliwanag, hindi ibig sabihin po nito na kailangan natin maging matigas, masungit o mapagmataas. Kahit alam nating tama tayo sa pananaw ng Panginoon. Marami pong mga kapatid na maaring nagmamatigas, namimiloso po, pero hindi po natin kailangan, sabi nga ay tunguhan ang gusto nila. Pag ikaw ay nagalit, kapag ikaw ay napikot sa mga taong ito, ay ikaw nahila nila, hindi mo sila nahila. Kaya nga po ang sabi ng salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos Ama, gawin natin ito ng may mahinahong kalooban at lubos na paggalang na nagmumula sa katangian ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mahinahong kalooban ay nagpapakita po ng pag-ibig at kababaang loob na itinuturo sa atin ng ating tagapagligtas. Ang paggalang ay pagpapahalaga sa tao kahit magkakaiba tayo. Ano pa man ang ating paniniwala, kulay, relihiyon, pananaw, dahil ang lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, we are all created in the image of God. Genesis chapter 1 verse 26-27. Kaya nga po sa buhay natin ito, mahalaga po na ituring natin sila na nilikha ng Panginoon at kung sila ay tumanggap sa Panginoon, ituring natin silang pamilya at kapatid. At sa isipang ito, bilang mga Kristiyano, pinapakita po nito na katangian ng Diyos Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ang katotohanan ay dapat dinabahagi ng may pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Hindi may galit o pagmamalaki. Kapag ganito tayo magsalita, hindi lang natin nababahagi ang salita. Sabi nga tayo po mismo yung nagiging Bible sa mga taong ito. Tayo po mismo ang sabi nga ay nagpapahayag. Hindi man sila nagbasa ng Bible, subalit ikaw naman ay nakita nila. At sa pamamagitan nito, pinapakita rin natin kung sino si Kristo sa pamamagitan ng ating ugali at pagkilos. At mas madaling mahikayat ang tao sa katotohanan na kapag nakikita natin puno ito ng pag-ibig na nagbumula
sa banal na Espiritu. Kaya nga mga mahal kong kapatid, no, ang aral po na ito ngayon ay simple. No? At sabi nga ay nagpapakita po na ang pagiging handa ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito po ay bunga, no, at paglalagay, pagtatalaga sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon ng ating buhay. Kapag siya po ang nasa gitna ng ating mga puso, no, pinupuno po ng ating Panginoon Diyos, no, ang ating buhay. At alam nating ang dahilan ng ating pag-asa ay hindi po galing sa sarili natin, kundi galing sa ating Panginoon Diyos. At kapag alam natin ang dahilan, madali po natin itong maibabahagi sa iba na naghahanap ng katotohanan. Tandaan din po natin, hindi ito sabi nga tungkulin nating baguhin, no, ang puso ng tao. Hindi po natin kayang gawin yan. Tanging ang banal na Espiritu lang po makagagawa niyan. Kaya nga kung ang ating pag-aaral ay nakabase sa salita ng Panginoon Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu, sigurado, mangungusap sa taong yan ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang tungkulin lang po natin ay bahagi ang katotohanan ng tama, malinaw at puno ng pagmamahal na ipadama sa atin ng ating Panginoon Diyos. No? Kaya nga po, yan po mga bahagi na dapat po natin gawin. Suriin po natin ating mga puso sa harap ng Panginoon Kristo. No? Dito ba sa ating pusong ito, no, si Kristo ba ay talagang Panginoon ng ating buhay? Mga katanong po. O may mga bagay ba tayo o na tao o gusto nating masunod kaysa sa Kanya? Meron bang mas nangingibabaw sa atin, no, sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo? No? Kaya nga po, sabi nga, lagi po nating ugaliin, no, na mag-aral, maghanda tayo sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po lagi tayong umattend ng ating mga gawain, Bible study, napakahalaga po niya. Galing po natin magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Kapag kilala natin ang kanyang salita, hindi tayo mahihirapang sumagot o magpaliwanag kapag may nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Sabi nga po ay nai-equip po tayo, no? Sabi nga, we cannot give what we don't have. Ibig sabihin po, kung hindi naman natin napag-aralan, paano natin maibibigay? No? Kaya nga po sa mga bahaging ito ng ating buhay, ang mga bagay na ating matututunan pa, ay bahagi po ng ating Panginoon Diyos. Bahagi po natin, responsibility po natin, no? Na patuloy nating hanapin, saliksikin ang ating Panginoon. No? Kaya nga po dito, inaalala rin po sa atin ng ating talata ngayon na maging mahinahan po tayo at magalang tayo, no, sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi we are representative of Christ. No? Kaya nga po dapat nasasalamin na ikaw talaga ay kay Kristo. Dahil hindi naman po lahat na sabi nga ay mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo ay nakikita sa kanyang buhay. No? Suriin natin, totoo ba? Hindi naman po pwedeng ang isang Kristiyano nagkukonsinting ng isang kriminal. Yung mga bagay po na iyan. No? Subalit, hindi rin natin pwedeng sabihin na tayo ay Kristiyano na pero namumuhay pa rin tayo sa mga mali. Yes, nagkakasala tayo pero hindi nananatili ang kasalanan. Sabi nga, nagkakaroon ito ng repentance. At dito po sa ating buhay na ito, mahalaga po, no, na sa lahat ng pagkakataon, ipakita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos habang tayo po ay nagbabahagi ng katotohanan sa iba. Kaya nga mga kapatid, sa akin po pagtatapos, tandaan po natin, ang pag-asang meron po tayo ay hindi galing sa ating lakas o sa yaman ng mundong ito. Ito po ay galing sa ating Panginoon Diyos na hindi kailanman nagbabago at nagbibigay sa atin ng buhay, pag-asa. No, dahil dito, meron po tayong dahilan para magpasalamat, magtiwala, magbahagi ng mabuti sa iba. Kapag tinatanong tayo ng iba, maging handa tayong sumagot. Pero gawin natin ito ng may pagpapakumbaba, pag-ibig, no, na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Gamitin po natin, no, ang pagkakataon, no, para maging tayo po ay mga, sabi nga ay representative ng ating Panginoon Kristo. At sabi ng isang karangalan, na tayo po ay magamit ng ating Panginoon sa ating patuloy, no, na paglagi sa mundong ito. No? Sabi nga po ay mahalaga, ang sarap po sa feeling na kung tayo man ay dumating sa punto na tayo ay mawala na sa mundong ito, ay nagawa natin
kung ano po ang pinagagawa ng ating Panginoon. No? So mga kapatid, diyan na po ako magtatapos dahil sa ang aking pong partner ay hindi pa makakapag-reflect. Yan, siya po ay ang tawag natin dyan, no? Naka-resting mode, no? Ay wala po muna tayong Venice reflection. At ngayon naman, diretso na po tayo, dadako na po tayo sa ating mga comment section, no? Yan, pati lang po natin ating mga kapatid na nakasama po natin yung araw nito. At dito po sa ating unahan, binabati ko po ang ating kapatid from Barangay San Ignacio. Yan, ating kapatid ang Freyo family, yan, sa pangunguna ni Brother Rafael Freyo. At ganun din, sinundan po yan ng ating kapatid mula sa Bulaking, Chaong. Pagbati po natin sa ating kapatid dito kay Kuya Chris Artiliaga at sa iyong buong pamilya. Pinabati ko na rin dyan si Nay Marta, si Nay Gori, yan, si Nay Lina, si Yasel Inigo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulaking. At nasundan po tayo ng ating kapatid mula po dito sa Liliw, Laguna, ang Rosena family. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Nay Edna, yan. Okay. At sino pa po? From Villa Escudero, kasama po natin ang Patuwal family. Yan sa pangungunan ni Nay Winnie. At pagbati na rin natin dyan kay Ate Lisel Dalangin, sa lahat ng nandyan sa Villa Escudero. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid, from Lumban, Laguna, Wilma Mandigma. Yan. Sa mapagpalang umaga po, Yan. Sa Lumban, Laguna. Yan. At kasama rin po natin ang Nonoso family. Yan. Kasama po natin ngayon. Nandito ang mag-ina. Si Ate Nela at si Christine. Sa mapagpalang umaga po sa buong Nonoso family. Yan. At yan sa lahat ng inyong mga pagbati, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin ating Panginoon Diyos. At kasama rin po natin si Dr. Julia C. from Ormoc, Osamis. Sesya raw, Doktora. Ayan, medyo groggy pa, At dahil po ay medyo puyaters, Pasensya na ho. At yan, pero isang kagalakan po na tayo patuloy na manahan sa presensya ng Panginoon. Yan, at purihin po ating Panginoon Diyos. At yan, kasama po natin, pagbati natin sa buong C family, yan, kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, at Jansen. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, kasama po natin si Dr. Julia, yan, kasama rin natin yun from Dolores, Quezon, kasama po natin. Yan, si Tatay Victor Dalangin. At parang nakita rin dito si Naitisi Dalangin, diyan sa ating, sa ating comment section kanina, At magbati natin sa lahat. Yan, nabati ko na rin kanina si Nay Marta. Yan, at kasama muli natin si Sister Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Yan, at isang kagalakan po muli na tayo po ay magkakasama ngayong umagang ito para sa ating daily devotion, na naging topic natin kanina. Always ready, maging ready tayo, giving a reason for hope, na sa atin, na meron tayo. Sa 1 Peter 3 chapter 15, na pinag-usapan po natin yan. At nasabi na natin sa Dolores, from Dolores Quezon, kasama rin po natin si Nay Remy Alinea. Yan. From Dolores Quezon, sa mapagpalang umaga po, Nay Remy. Yan, eto, nakita ko na si Nay Tessie Dalangin, Teresita Dalangin, yan. Sama rin po natin, yan. At si Ate Lisel, yan, nabanggit ko na rin kanina. At tungo naman tayo from USA, Kasama po natin ang Dao family, yan. Kasama po natin si Sister Abigail Dao, si Nurse Abby, Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Seattle, Washington. Yan, at nalagi natin nakakasama sa God's Morning. At yan, kasama rin po natin ating kumpare, yan, kaibigan, Yan, at mga kapatid doon, yan, si Brother Arthur, At pagbati na rin natin kay Kumaring Len, siyempre kay sa mga kiddos, kay Pao at kay Julie,
pagbati na rin natin sa aming inaanak na si Janessa at si Tyron. Yan, yung umagang ito, purihin natin Panginoon Diyos. At from Makati City, kasama rin po natin si Sister Babes, no? At pagbati na rin natin sa kanyang buong kamag-anak diyan sa Bulacan, Santa Maria. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At purihin po ang ating Panginoon Diyos. And that's all, mga kapatid. Hindi na po ako magtatagal. No? At nawa tayo po yung napagpala ng Panginoon. No? So, isang paalala po sa atin na always be ready. No? Giving a reason for the hope we have. No, mula po din sa 1 Peter chapter 3, verse 15. At purihin po ating Panginoon Diyos sa ating pagkatapos. Nais ko po muna magpasalamat sa mga nanalangin, mga kapatid natin na patuloy na sumuporta. Again, successful pong operation, as I said, no, sa aking post, no, at nais ko po purihin natin Panginoon Diyos sa kanyang pagkilos, no, especially sa aming pamilya, Mercado Family, at sa lahat ng mga doktor, no, na nag-conduct ng surgery, successful po, no, at hopefully ay attend kami ng sa bahay na, no, ng Bible study. Mamaya meron po kami Bible study na sa Exodus chapter 14 na ba tayo? Yes, 14. No, ayan. Nawa ay sa bahay na po kami maka-join. Hindi na po dito sa hospital. Pero kung ganun pa man, ano yung kalooban ng Panginoon? So, doon po tayo. Okay. So, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Okay? Diyan po tayo magtatapos. Let's pray. Pamaraming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa yugtong ito. Kami po ay malapit at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ikaw po yung Diyos na siyang nagbibigay ng lakas, O Lord, sa bawat isa sa amin, O Lord. Kaya po dalangin namin sa mga kapatid namin, mga tao na aming nakakalubilo, O Lord. Dalangin po namin na magbigay po kayo ng lakas, pag-asa at patnubay, especially sa mga taong nawawalan ng pag-asa, Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng lakas na nagmumula lamang sa iyo. At salamat sa iyong salita na siyang nagpapailala sa amin, O Lord, upang hindi kami maging complacent, O Lord, kundi, Panginoon, patuloy po kaming magsaliksik at magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos na may pagmamahal sa mga taong nasa paligid namin. Hindi para paguhin sila, kundi para ipakita ang iyong pagmamahal at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po nagpapasalamat sa iyong patnubay at gabay dahil ikaw yung Diyos na siyang nagtutuwid upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, at upang magamit po namin, Panginoon, ang mga regalo na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, sa iyo po kami nagtitiwala, nagpapasalamat, at sa bawat isa, Panginoon, na ngayon po ay nakikinig, Lord, sa amin pong pag-aaral na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kung siya man po ay nagdadanas, Lord, ng mga depression, anxiety, o sama ng loob, Lord, release them in the name of mighty Son Jesus, Lord. At sa mga oras na ito, sa mga taong nanonood, Lord, na may karamdaman, Lord, titiwala po kami, Lord, ng iyong kagalingan, Lord, sa aming mga kaibigan mo at sa aming kapatid na si Julio, Lord, na kanyang anak ay na-admit din po sa ospital, Lord, at ganun din sa aking inaanak na si Rael, Lord, patuloy na kagalingan at especially sa aking asawa na nagre-recovery, Lord. Alam po namin, Panginoon, na Lord, ikaw yung nagbibigay ng lakas sa tuwing siya po'y dumadaing sa sakit, Lord. At naniniwala at nagtitiwala po kami, Panginoon. Ikaw yung magbibigay, Lord, ng lakas sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. At sa bawat isa na nandito ngayon, ano man ang pinagdadaanan, Lord, naniniwala kami na ikaw yung Diyos na siya magbibigay at magpatuloy na magkakaloob ng lakas. Salamat po sa lahat ng ito. At dinadalangin po namin na may pagtitiwala, Lord, pagmamahal at pananampalataya dahil ikaw yung Diyos na siyang humahawak sa buhay namin lahat, Lord. Kaya nagtitiwala po kami, hindi dahil sa sarili namin lakas at katalinuhan, kundi, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang nagtagumpay ng lahat ng bagay sa amin, Lord. Yan po ay tinapos mo sa krus, Lord. Kaya kami, Panginoon, dapat ay magdiwang sa anumang bagay na aming pinagdaraanan, Lord. Dahil ito po ay napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan niya na po sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Lord. Ng Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. In this our prayer, in Jesus' name, Amen and Amen.
Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning at salamat po sa lahat na nanalangin, yung mga suporta po natin ay much appreciated po. Talagang salamat po sa inyong concern, especially sa aking asawa na lalo na sa mga nangamusta, ay isang kagalakan po. At purihin po ang ating Panginoon Diyos sa buhay ninyong lahat. Hindi ko na po maiisa-isa. At kilala naman po natin. Sabi nga ng iba, hindi na natin maisa. Kilala na naman natin yung sarili natin. Pero higit sa lahat, alam po natin, Panginoon Diyos, ang mga puso natin. At ako'y nagpapasalamat personally, sa bawat panalangin at sa bawat sabi nga po ay pinakita po ninyo pagmamalasakit sa pong kalakasan, especially po sa amin, sa pamilya namin. At salamat po at sa inyong mga kapatid. See you, yung mga kapatid po natin na atin ng Bible study mamaya. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos at purihin po ang ating Panginoon. Okay? Dahil dyan, signing off. God's morning, everyone.